Director General Santos, paano po nakatakas si Miracle Mendez sa kulungan? Hindi ba't mahigpit ang seguridad niyo dito? Inis na tanong ni Zinaya sa pulis. Naroon sila sa office, kasamang kanyang asawang si Joaquin. Seryoso lamang na nakikinig ang lalaki at hiniyaang si Zinaya na munang kumausap sa pulisya. Mr. and Mrs. Anderson, as you may know, hindi pa akong head ng New Bilibid Prison dahil si former Director General ang katapang ang namamahala dito. Kapapalit lang naming 2 last month at ngayon ko lang din nakita ang mga kabulastugan na pinagagagawa niya dito sa loob. When I found out that the infamous Miracle Mendez was released last month, bago pa man mag-retire ang Director General, dati ay agad akong tumawag sa inyo, paliwanag ni Director Santos sa kanila. Napahinga ng malalim si Sinay at napatingin sa asawa. But Director General Katapang was found dead in his house sa Makati, hindi ba? So paano kami makakakuha ng ebidensya at matitrace si Miracle Mendez, General? Meron ba kayong nakuhang CCTV footage simula nung pumasok dito si Miracle Mendez hanggang sa mawala siya sa institusyon na ito? Seryosong tanong ni Joaquin sa lalaki. Napatango si General Santos at nilahad ang mga dokumento. Binuksan itong malaking TV na nasa gilid nila at bumungad sa kanilang 2 taong nag-uusap sa visitors area. Iyan ang nakuha namin sa CCTV footage sa visitors area. Ang lalaking yan ang palaging bumibisita kay Miracle Mendez. Kilala niyo ba siya? Tanong ng general sa kanila. Nang i-zoom ng general ang video ay agad na napasinghap si Sinaya. Si Kendricks Ford, yan hindi ba? Tanong niya sa asawa habang nalalaki ang mga mata. Paano nagkakilalang 2? Patuloy pa niya. Naniniwala kong lalaking yan ang may alam kung nasaan si Miracle Mendez ngayon. Kaya siguro siyang tumulong sa babae upang makatakas dito. Sabi pa ng general sa kanila. Kailangan nating makausap si Kendricks Ford. Huwag kang mag-alala, wife. Malalaman din natin kung nasaan ang Miracle Mendez na yun. Maraming salamat sa tulong niyo, General Director Santos. Pwede bang makahingi kami ng copy ng CCTV footage at dokumentong nakuha nyo? Tanong ni Joaquin kaya napatango ang general. Don't worry, Mr. Anderson. Yung mga dokumento na ibinigay ko ay para talaga sa inyo. Ito rin ang flash drive na naglalaman ng CCTV footage simula nung pumasok dito si Miracle Mendez hanggang sa mawala to. Agad na nakipagkamay ang mag-asawa sa general at nagpasalamat. Maraming salamat sa mabuti at tapat na serbisyo nyo, General Santos, sabi ni Joaquin. Maraming salamat din po, General Santos. Pasensya na kanina, sabi naman ni Sinaya. Natawa ng mahinang general, saka umiling. It's okay, alam ko nag-aalala lang kayo sa kaligtasan nyo. Huwag din kayong mag-alala, kumikilos ng kapulisan upang hanapin kung nasaan si Miracle Mendez. Sagot nito kaya napatango ang 2 mag-asawa. Nang makalabas at makapasok sa kotse ay kagad na kinuha ni Joaquin ang telepono upang tawagan ng Director of the Federal Bureau of Prisons sa United States na si Hunter Carvalho. Isa rin sa kaibigan niya at PhilAm ito. Ilang ring lang naman ay kagad na sinagot nito ang tawag niya. Brother, are you busy? Tanong ni Joaquin sa lalaki. No, it's dinner here. Why? Do you have a problem? Anong meron, Joaquin? Tanong naman na lalaki sa kabilang linya. Ang boses ito ay malalim at sumisigaw na authority. Gusto ko lang kamustahin si Kendricks Ford. Rinig niyang tawa ni Hunter sa kabilang linya. Gagong lalaking pinakulong mo, baliw ata ito. He's a psycho, but he's fine. Bakit? May papagawa ka ba sa akin? Tanong ni Hunter kay Joaquin. Oo sana, I have a little problem here. May tao kasi siyang tinulungang mapalaya dito sa New Bilibid Prison. Bago pa man siya makulong dyan, gusto kong itanong mo sa kanya kung nasaan si Miracle Mendez. Alam kong alam niya kung nasaan ang babae dahil magkasabwat pala sila. Kapag nagmatigas siya, alam mo nang gagawin. Biglang nakaramdam ng kaba si Sinaya na marinig ang sinabi ng asawa. Kitang-kita niyang malalim na titing ito sa kawalan habang kausap ang kaibigan nito. Nang matapos ang tawag, inapahawak siya sa braso ng lalaki. What do you mean by that? Kapag nagmatigas si Kendricks, anong gagawin nila? Hindi mo naman gustong patayin siya, hindi ba? Tanong ni Sinaya sa asawa. Don't worry, he's not gonna die. Konting torture lang naman ang gagawin para kumanta
Ang lalaki, bahala na si Hunter doon. Alam kong maya-maya lang malalaman na natin kung nasan nga ba si Miracle Mendez. I trust Hunter. He's a good at torturing people. Malamig na sabi ni Joaquin. Dumilim din ang mga mata nito, kaya hinampas si Sinaya sa brasong asawa. Bigla kasing tumaas ang balahibo niya sa katawan. Stop doing that expression. Nakakatakot. Natatakot kami ni baby. Nakangusong sabi ni Sinaya sa asawa. Nang marinig yun ay nawala ng madilim at malamig na ekspresyon ng lalaki at napalitan yun ng tawa. Ikaw naman wife, hindi ka na mabiro. Huwag kang mag-alala, okay? Hindi naman namin papatayin si Kendricks. Konting sakit lang mararanasan niya. Pangako yan. Napailing na lamang si Sinaya. Alam niya kasing hindi konti yon. Ayaw lang talaga niyang mamatay ang lecheng lalaking yon dahil gusto niyang magdusa pa si Kendricks ng matagal hanggang sa tuluyan ng bawiin ng Diyos ang buhay nito. Ganyan ang gusto niyang paghihiganti sa lalaki. Anyway, nabalitaan ko sa kuya mo na appointed ka na raw as president ng kumpanyang ibinigay sa'yo. Is that right? Well, congratulations wife. Masayang sabi ni Joaquin kaya napangiti si Sinaya sa asawa. Yes, pero not officially since wala pa ako sa Spain. Pero tomorrow, magkakaroon kami ng meeting with the employees online to meet them and discuss their new project. Kasama ko rin si Candy na head ng project na yon. Ayaw ko rin naman na pumasok sa kumpanya na walang kaalam-alam tungkol sa new project na gagawin nila. I am the new owner kung kaya't dapat ay aware sa mga nangyayari sa kumpanya. Paliwanag niya sa asawa. Kung kaya't namamangha siyang tinignan ng lalaki. I am so proud of you, wife. Yan lang nasabi ni Joaquin sa kanapapalakpak ng mahina. Tumawa lang din siya sa lalaki bilang sagot. Si Candy ay kasalukuyang nasa office ng ospital ni Sinaya. Nakaupong babae habang ekspresyon nito ay napakaseryoso. Huminga ng malalim ang babae habang hinintay si Sinaya na tapusin ang inasikaso nitong important patient daw. Bakit nga ba nagpapaka-VIP person ng babaeng to? Hindi naman nga ito officially appointed as president ng kumpanya. Napatitig siya sa harap ng laptop na nasa mesa at nakaramdam ng inis sa babae. Kahit na alam niyang magiging may-ari nito ng pharmaceutical na pinamamahalaan niya noon ay hindi niya pa rin maiwasang magalit at mainggit. Iniisip niya na sana hindi na lang nahanap ito ni Alexander. Bakit nga ba nahanap ka pa? Inis na bulong niya sa sarili. Sa pagkakataong iyon ay narinig niya na bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Umayos siya ng upo dahil alam niya na si Sinaya na yon. Kahapon lamang ay pinaibisuhan siya ng babae na pumunta sa office nito kung kaya't narito siya ngayon. Hindi rin kasi sila makakapunta sa Spain dahil may inasikaso pa siya, lalong-lalo na si Sinaya. Pasensya na't pinaghintay kita, masyado lang talagang busy sa ospital ngayon. Paghihingi ng pasensya ni Sinaya saka umupo sa suave chair nito. At dahil buntis ang babae, ay dahan-dahan pa itong umupo. Sa isip-isip ni Candy, sana hindi na lang ito nagtrabaho dahil alam naman itong buntis to. Ngumiti na lamang siya nang matamis kay Sinaya at kagad na binuksan ng laptop niya. It's okay, Ate Sinaya. Anyway, let's start our meeting. Tumango na lamang si Sinaya at binuksan ng laptop din ito. I already sent you a link a while ago at naghihintay na rin ng mga employees natin all the way from Spain. Patuloy pa ni Candy. Ngumiti lang naman si Sinaya at tumango ulit sa dalaga. Nang makapasok si Sinaya sa video call, ay samot-saring grupo ng departamento ang bumungad sa kanila. Magalang na binati si Sinaya ng mga ito kung kaya't natuwa ang babae. Kumaway siya sa mga employees, saka napangiti ng matamis. Let me introduce our new president of our pharmaceutical business, Mrs. Sinaya Lisa Montecarlo Anderson. I know you are already familiar with her so I don't need to discuss her background. Sabi naman ni Candy habang nakatutok sa kamera. Sumilay ang ngiti sa labi ni Sinaya at napatango ng magalang sa mga tao sa screen. Isang head ng isang departamento kung kagad na nagsalita. Oh my, Madam Zinaya. It's nice to see you. I can't wait to finally see you in person. Welcome to our company. Madam, this is our general manager chef, sabi ni Candy sa babae. Madam, with you here in our company, I know our business will surely prosper. How about let's have a meal when you get here? Sabi pa ni Zep sa amo. Sa isip na lalaki kailangan niya magpalakas sa magiging may-ari ng kumpanya. Walang kakayahan at abilidad ang babae sa negosyo, kung kaya't pwede ang lalaking itong mauto-uto. Isa pa maswerte lang si Sinaya
dahil isa itong Monte Carlo at pinsan ni Alexander kung kaya't madali nitong makukuha ang kumpanya. Meron itong malaking taong pumuprotekta at yun na yung pinsan nito. Kapag nakaklose niya si Sinaya ay hindi na siya mahirapan sa promotion at siyak nalalaki ang sahod niya. Nang maisip yun ay masumilay ang ngiti ni Chef habang nakatitig sa screen. Nang makita naman ni Sinaya kung paano ngumiti sa kanyang lalaking si Zeph ay kagad na nalaman niyang nasa isip nito. Alam niya na may hidden agenda sa kanyang lalaki. Kahit na gano'n ay ngumiti na lamang siya subalit mabangis niyang tinignan ang lalaki. Mr. Zeph, I am not going to dare to eat and flirt. Just focus on your work and don't talk about some nonsense things. Ang ngiti sa labi ni Zeph ay biglang nawala. Napaawang ang labi nito sa kanalakiang mga mata. Nakaramdam ang lalaki ng pagkahiya, kung kaya't agad nitong minute ang speaker button. Lumipat ang tingin ni Sinaya sa ibang miyembro ng departamento at napatikim. As you all know, the prosperity of our company depends on how you work and make an effort. Everyone needs to focus on our business and make it on top. This isn't just for the company's development, but it's for your own growth or professional development. Ang boses si Sinay na himigan ng authority and power. Mas lalo tuloy humanga ang mga empleyado sa kanya. Madam is right, sabi pa ng mga tot na patango-tango. Si Zeph naman ay natahimik lang at namumutlang nakatingin sa kanya. Tumawa to ng mahina at napaubo-ubo pa. Yes, Madam Sinaya is right. Sorry about that. I will definitely do my best to make this company excel in the future. Samantalang tahimik lamang na nanonood si Candy sa laptop nito. Ayaw nitong tingnan si Sinay na sa harapan lamang ng babae. Sa kanyang opinyon, nagpapanggap lamang si Sinay na magaling ngunit wala naman ang babaeng talagang alam sa negosyo nila. If she knew, kapag nagkaroon ng problemang kumpanya, itatakbo pa rin si Sinay sa kanya. Since you already know me, and I'm done introducing myself to you, please go back to your work respectfully. I know you are busy right now. I am looking forward to meeting you in all person. Have a nice day and thank you for your hard work. Malahating nagsitanguan at sumang-ayon kay Sinaya. Agad na nagpaalam ang lahat at inintay si Sinaya na umalis sa tawag na yon. Nang makaalis ay sinara ni Sinaya ang laptop saka napatingin ng seryoso kay Candy. Miss Candy, let's talk. Nang makita ni Candy ang seryosong ekspresyon ni Sinaya ay halata sa babae ang takot sa mga mata. Tumikim na muna si Sinaya at nagsalita sa dalagang nasa harapan. Miss Candy, huwag kang matakot at kabahan. Hindi naman kita kakainin. Gusto ko lang itanong sa'yo kung anong sitwasyon ng kumpanya. Alam kong ikaw ang mas nakakaalam dahil ikaw naman ang namamahala dati dito, hindi ba? Kahit na naiinis siya kay Candy dahil sa sinabi nito na kaibigan niya si Dahlia ay kailangan niya pa rin makisama sa dalaga dahil empleyado niya to. Isa pa si Candy ang mas may nakakaalam sa kanya sa nangyayari sa kumpanya. Hindi naman kasi siya yung taong na may personal sa trabaho. As much as possible, hinihiwalay niyang private issue niya sa isang trabaho. Nang marinig ang sinabi ni Sinaya, hindi mapigil ang magulat ni Candy. Akala ng dalaga, meet and greet lamang ang gagawin nila, kaya naman hindi siya nakahanda sa tanong ni Sinaya. Hindi rin niya inaasahan na kaagad magtatanong si Sinaya tungkol sa status ng kumpanya. Huminga ng malalim si Candy at hindi na nagustuhan ng inasta ni Sinaya sa harap niya. Sa isip ng dalagay nagpapakita ng gilas na naman ito. Di hindi man lang nga siya pinasalamatan sa pamamahala niya ng kumpanya ng mga Monte Carlo sa nagdaang taon, kahit na nasa murang edad pa lamang siya. Walang nagawa si Candy kung hindi ang sagutin ang katanungan ni Sinaya dahil ito naman ang nagmamay-ari na ngayon ng kumpanya. Kahit na naiinis siya, hindi niya to pinahalata. Huminga siya ng malalim saka napangiti sa babaeng nasa harapan. Miss Sinaya, since gusto mong malaman ang sitwasyon ng kumpanya, sasabihin ko sa iyong lahat ng nalalaman ko. Napasandal si Sinaya sa malambot na kanyang swivel chair habang seryosong nakatitig kay Candy. Tiniklop niya ang kanyang mga kamay sa kahuminga ng malalim. Gusto kong malaman kung ano nga bang nangyayari sa ating kumpanya. Isa pa kung maayos nga bang takbo nito. Pinaka-importante ay kung merong bagong proyektong kumpanya natin. Kung saan na nga ba kayo at may mga problema ba kayong kinakaharap ngayon? Kahit na medyo nakakaramdam ng inis si Candy dahil sa dami ng tanong ni Sinaya ay ngumiti na lamang ang dalaga. Saka sinagot ang babaeng nasa harapan nito. Mayroon kaming dine-develop ngayon na isang medicine tablet. As you may know, Spain was suffering from a flu that carries a virus last year. Hindi lang lagnat, sipon na tubo ang sintomas nito, kundi sakit din sa katawan at kasukasuan. May mga ibang pasyenteng namatay, karamihan doon ay mga matatanda at bata. Napataas ng kilay si Sinaya saka nagtanong,
You mean, na-develop nyo na? Meron na kayong model? Gaano ka-effective naman ang mga new drug na ito? Dahil sa tanong ni Zenay napakuyom si Candy, kinagat niyang labi sa tumango sa babae. Sa katunayan, ang unang trial ay talagang effective. Siya ang naging magandang resulta nito. Isa pa, we're already ready for the production of the new drug that we made. The packaging, the promotion and all were already set. Kapag na-approve ulit sa nakakataasang final medical trial, ng new drug ay kagad-kagad na ilo-launch namin ang medicine tablet nito sa market. Nang marinig ang sinabi ni Candy, napakunot ng noo si Sinaya. Sumikit din ang mga mata niya habang seryosong nakatingin kay Candy. Nang makitang reaksyon ni Zenaya, kagad na nagpatuloy si Candy. Huwag kang mag-alala, Ate Zenaya. Final trial na rin naman at tsak ko na alam kong papasa ang new drug natin. Alam mong resulta to ng pinaghirapan namin ng mga empleyado mo. Hindi naman namin ilalagay sa kapahamakan ang kumpanya, lalong-lalo ng mga pasyenteng magtitake nito. I mean, alam mo kung gaano namin binigyan ng effort at time ang medisinang ito. Kaya asahan mo na hindi to papalya sa final medical trial. Ngumiti si Sinaya ng pilit at napailing. Miss Candy, I am not that ignorant for not recognizing your effort and time. Isa pa, looking forward din ako sa medisinang ilo-launch ninyo sa market. Para naman yun sa mga pasyenteng nangangailangan, hindi ba? Wala akong problema doon. Naputo lang sasabihin ni Zenaya na magsalita si Candy. Wala ka naman palang problema, Ate Zenaya. Pwede na ba akong umalis? Meron pa kasi akong lakad ngayon. If you don't mind. Sabi ni Candy at nagmamadaling kinuhang laptop nito upang ilagay sa malaking bag. Tumango na lamang si Zenaya at tiniyaang umalis ang dalaga. Alam niyang iniiwasan itong sasabihin niya, pero sige, pagbibigyan niya ito na umalis sa ngayon. Ngunit sa isang kondisyon. Candy, do you have a sample of new drug with you? Alam ko meron kang sample nun, pwede ko bang makuha yon? After that, you can go ahead and get busy. Dahil sa narinig ay napatango si Candy, kinuha nito sa bag ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng tableta. Sa kadahan-dahang nilapag ni Candy yon sa harap niya. Kinuha niya ito sa ngumiti ng matamis sa dalaga. Thank you, Candy. Thank you for your hard work. Maraming salamat din, Ate Zenaya. I am sorry to cut our discussion but I really need to go. Matapos sasabihin yun ay napahinga ng maluwag si Candy at umalis sa office niya. Nang makita niya sarado ng pinto ay malalim na nag-iisip si Naya. Habang nakatitig sa mga tabletang binigay sa kanya ni Candy, ito ang medisinang ilo-launch ng kumpanya nila at gusto niyang makasiguro kung safe bang medisinang to. Hindi naman sa hindi siya nagtitiwala pero hindi kasi malinaw ang sagot ni Candy sa kanya ng mga katanungan. Nang tanungin niyang babae kung may problema ba silang kinakaharap, habang dinidevelop yon ay walang masagot ang babae. Noong nag-aaral pa lamang siya sa Harvard University, napag-aralan din naman niya ang tungkol sa pag-develop ng isang new drug. Mula sa pag-research, paggawa ng laboratory, pupunta sa clinical trials at ipalabas sa market. May alam din naman siya doon pero alam niya kapag wala pang resulta sa final trial ay hindi na muna dapat sila gagawa ng productions, promotions and all. May proseso silang dapat na sundin. Napahinga ng malalim si Sinay at tumayo sa kinaupuan. Kailangan niyang malaman kung safe nga ba itong medicine ang binigay ni Candy sa kanya. Kaya naman lumabas siya sa office niya at pinunta ng office ni Dr. Jill. Daladala niyang dokumento na naglalaman tungkol sa new drug na ilo-launch ng kumpanya nila, pati na rin ang tabletang nasa isang plastic bag. Kanina'y binasa niya yon at nakaramdam siya ng hindi maganda sa information ng tablet. Pati ng porsyento ng dosage nito at mga ingredients ay hindi tugma at medyo off sa kanya. Ayaw naman niyang mag-overthink pa kung kaya't mas minabuti niyang puntahan si Dr. Jillian upang suriin itong tabletang dinevelop ni na Candy. Habang pinagmamasdan niya ang tabletang ito kanina, ay kagad niyang hinati ito. Nakalanghap siya ng pamilyar na amoy ng tableta subalit hindi niya matukoy yon. Pinagmasdan din niyang kulay at ang pulbura nito sa loob. Doon niya lang napansin na parang may kahawig itong medisina. Hindi niya lang matukoy kung ano yon. Gamot ata yun sa sipon na tubo. Hindi niya rin sigurado at dahil nakaramdam siya ng pagkabahala at pagdududa, mas minaig niya na pumunta kay Dr. Jillian upang magpakonsulta. Si Dr. Jillian ay magaling sa pag-analyze ng mga drug ingredient at isa rin itong Doctor of Philosophy, kung kaya't mas may nakakaalam ito sa pagtukoy sa medisinang hawak-hawak niya. Nang makapasok si Sinaya sa laboratory ng doktor, ay kaagad niyang binati ang matanda. Kung tutuusin, isang veteranong doktor ang matanda talagang matibay at magaling tong pharmacist. Doc Jillian, kamusta na po kayo? Magalang na bati niya sa babae.
Nang mapansin siya nito ay kagad na sumiglang nakakunot itong noo habang nagbabasa ng libro. Yan ang kinahihiligan ng doktor palagi sa spare time nito. Doc Miracle, you're here! Bakit ka narito? Is there something wrong? Tanong nito sa kanya, tiniklop ang librong binabasa at tumayo upang salubungin siya. Doc Gillian, may papakita at ipapasuri sana ako sa iyo na gamot na dinevelop ng kumpanya namin sa Spain. Ito was a new drug for a flu. Pero sa tingin ko, may kahawig siyang gamot. Hindi ko lang matukoy kung ano, pero sabi naman ng head ng company namin sa Spain ay gawa raw nila ito at effective daw itong gamot para sa virus na kumakalat doon. I know you knew about the news about Spain suffering from a flu that carries a virus, right? Naging matunog yun sa iba't ibang panig ng mundo. Good thing that hindi pa naman ito lumalaganap sa buong mundo. Gusto ko lang siguraduhin ang effectiveness at safeness nitong gamot. Pwede mo ba akong tulungan? I know you are an expert on this matter. Hindi na nag-isip si Doc Gillian. Agad itong tumango at kinuha ang isang plastic bag na hawak-hawak ni Zenaya. Mabuti na lang at may nakuha kang sample na galing pa ng Spain. Mahirap kasi nasuriin ng tableta kapag impormasyon lamang ang nakikita natin. Medyo komplikado din kasi ang proseso nito. Minsan sa tingin natin ay magkapareho lang sa ibang tableta pero magkaiba naman ang epekto nito dahil sa iba't ibang percentage ng dosage ng ingredient na nilalagay ng mga producers. Sabi pa ni Doc Gillian habang sinusuri ng maigi ang tableta na ibinigay ni Sinaya sa matanda. Ilang minuto rin siyang naghintay sa matanda habang sinusuri ito. Marami pang prosesong sinabi nito, ngunit hindi niya na yun inintindihin masyado. Siguro dahil isa siyang medical surgeon at hindi naman niya ito forte. O dahil siya ngayon iniisip pa rin niya na may mali talaga sa tabletang dinevelop ni na Candy. Nang matapos ang matanda sa pagsuri ay nilapitan siya nito. Ang unang napansin ko sa tableta ay talagang pareho to sa mga gamot o tableta para sa sipon at tagnat. Kaya nga lang may nilagay silang sugar content na nagpa-unique ng lasa ng tableta sa iba. Kaya kapag normal na tao makakatake nito, hindi nila malalaman na kapareho lang nito ng normal na gamot sa sipon at dagnat dahil sa lasa nito. Pangalawa naman ay ang gamot na ito ay malaking nilagay na content ng pain reliever. Subalit hindi naman ito napapagaling isang sakit o hindi kaya ay madidissolve nito ng virus sa katawan. Well, this tablet is not effective since it is only a pain reliever. The pain will disappear, but not the flu or virus. Ang huli kong napansin ay talagang sobrang ingredients nitong tableta na tsak na hindi pasok sa rules ng Drug Administration sa Spain. Knowing that country is strict in it, if someone will take this drug, may possibility na makakaramdam sila ng severe dizziness, vomiting and worst is palpitations. Para kang uminom ng sandamakmak na kape. Kung kaya't nasabi kong hindi to shale sa mga users. Nang marinig ang sinabi ni Doc Gillian ay kaagad na umasim ang mukha ni Zenaya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng doktor. Hindi niya akalaing ganitong epekto ng new drug na dinevelop ni Candy na yon. The audacity na sabihin sa kanya ng dalaga na huwag siyang mag-alala dahil safe naman ang tablet ang dinevelop ng mga to. Paano nito na atin magsinungaling sa kanya? Kung hindi pa niya pinasuri sa expert ang gamot, hindi pa niya malalaman ang epekto nito. Hindi ba ito nag-iisip na masisirang kumpanya nila sa madla? Mas worst ay baka tuloy na itong masara dahil sa patong-patong na kaso sa kanila. Agad siyang nagpasalamat sa respetadong doktor at agad na umalis upang matawagan si Candy. Alam niyang hindi pa ito nakakalayo sa ospital niya. Nang sinagot nitong tawag niya, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Direkta siyang nagsalita. Candy, alam kong hindi ka pa nakakalayo sa ospital. Pwede ka bang bumalik na muna rito sa office? May didiscuss lamang ako sa'yo. This is really important. Hindi na hinintay pa ni Zenaya ang sagot ni Candy. Agad na niyang pinutol ang linya upang hindi na makareact o alibay pa sa kanyang dalaga. Hawak-hawak niya naglalaman ng report na ginawa ni Doc Gillian tungkol sa findings nito sa gamot na dinevelop ng team ni Candy sa kumpanya nila. Huminga siya ng malalim sa kakinalmang sarili. Kailangan niya itigil ang produksyon ng tabletang ito. This is a very dangerous drug for users. Ilang minuto nakalipas ay may kumatok sa office niya. Alam niya si Candy yun kung kaya't malamig siyang nagsalita. Pasok. Maya-maya lang niluwa si Candy ng pinto. Bumungad sa dalagang seryoso at mabangis na ekspresyon ni Zenaya. At dahil sa ekspresyong yun, biglang kinabahan si Candy at nakaramdam na para bang may mali sa oras na yun. Ate Zenaya, anong problema? Bakit mo ako pinabalik? Tanong ni Candy habang malakas ang tibok ng dibdib ng dalaga. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Yun pala'y hinampas ni Zenaya ng malakas ang mesa habang nakatitig na masama sa dalaga. What is the meaning of this?
Galit na sabi ni Sinay at malakas nilapag ang isang dokumento sa harap ni Candy. At dahil sa gulat, hindi kaagad nakakilos ang dalaga. Maya-maya huminga ng malalim si Candy at nilapitan ng dokumento upang tingnan. Kinuha ng dalagang dokumento at dahan-dahang binasa to. Napakunot ang noon ni Candy nang mabasa ang lahat ng dokumento. Sa unang tingin ay alam nito kung ano yon, pero mas minabuti nitong basahin ang lahat. Kita ni Sinay ang pagpapanik ng mga mata ng dalaga, ngunit ilang segundo lamang yon dahil huminga ito ng malalim at kinalmang sarili. Sumilay ang ngiti sa labi ni Candy at natawa ng mahina, para bang nanunuya. At kumuha ka pa talaga ng isang expert para suriin ang dinevelop naming drug? Wala ka bang tiwala sa mga empleyado mo? Tanong nito kay Zinaya kung kaya't napakuyom siya ng kamao. Tinignan lamang niya ng malamig ang dalaga na nasa harapan. Huminga ng malalim at sumandal siya upuan. Kung hindi ko pinasuri yan, baka hindi ko malalaman na isang basurang tablet ang ginawa niyo. Hindi ko rin malalaman na mapanganib pala yung gamot na yan sa consumers. Nakakahiyang ginagawa niyo, Candy. Hindi mo ba naisip yon? Galit na sagot niya kay Candy.